Nakikiusap ang mga residente ng Barangay West Camias, Quezon City na ipagpaliban na muna ang nakatakdang paggiba ng kanilang daycare center sa kanilang lugar. Hindi pa kasi ayos ang paglilipatan na daycare center sa Barangay Hall at kulang din daw sa espasyo. Ang mga bata nga roon ilang araw nang walang pasok. May news to go si Athena Imperial live. Athena? Yes, John Ruth, madaling araw pa nga lang ay nakahanda na ang mga residente rito sa isang komunidad sa Barangay West Camias, Quezon City. Nais nilang pigilan ang bantang paggiba sa daycare center dito sa kanilang komunidad. May nakahanda na ring barikada para pigilan ang demolition team sa paggiba sa kanilang daycare center. Nakatakdang gibain ng demolition team ngayong araw ang daycare center na pinapasukan ng may 70 batang estudyante. Ilang araw nang walang pasok ang mga estudyante dahil inaayos pa ang paglilipatan ng daycare center sa Barangay Hall. Nauna nang giniba noong Biyernes ang health center. Wala raw kalaban-laban noong Biyernes ang mga residente rito sa ginawang demolition ng health center dahil biglaan ang nangyari. Tatayuan umano ng bagong kalsada kung saan nakatirik ang daycare center at ilang mga kabahayan. Ngayon, madaling araw pa lang nakaantabay na ang mga residente. Nais din daw makita ng mga residente ang listahan ng mga pumayag umano sa relokasyon. Hinala nila, ang mga pumirma raw ay iyong mga nangungupahan lang at hindi ang mga tulad nilang matagal nang naninirahan sa tabi ng estero. Umaasa naman ng mga residente na magiging mapayapang magaganap na pakikipag-usap nila mamaya. Hiling nila, ipagpaliban muna ang paggiba sa daycare center dahil bukod sa mainit sa Barangay Hall kung saan planong ilipat ang silid-aralan ng mga bata, hindi raw sapat ang espasyo ng Barangay Hall nila para gawing silid-aralan. Wala pa naman paglilipatan ng mga bata, bakit i-demolish nila? Kagaya ng health center na i-demolish nila ng Friday na wala namang kapalit pa. Kaya hiling namin sa sana wag na munang i-demolish na wala pang Kasi may nabibinin pa na pag-uusap yung barangay. Kasi may tumutulong sa amin, yung anak pawis. Ngayon, inanon nila kami na ayon pala dun sa batas ng Supreme Court tsaka ng UDHA na 10 taon na, higit na 10 taon ka na nakatira sa lupa ng gobyerno. Kami na yung priority na tulungan ng gobyerno upang mabigyan ng pabahay. At saka isa pa, napakamahal. Kasi katulad ko na nagtitinda lang ako na isa lang ako bumubuhay sa 3 anak ko. Yung kikitain ko, sapat lang dun sa pangangailangan namin sa araw-araw. Samantala sa August 2 naman nakatakdang i-relocate ang may 70 pamilya nga nakatira dito sa area na ito at mariin nilang tinututulan itong planong pag-relocate sa kanila. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Quezon City. June, Ruth? Maraming salamat, Athena Imperial.